Nadinig nyo naman kung anong sinabi ni ate. Mga sir, good morning! Ayos ba tayo dyan? Ayos! Kasi ang barangay Tanong umiikot dito sa barangay, kaya bawal. Pulang-pula. Sarap magtanim nito sa bahay pag mayroon ng ganito. Pulang-pula yung bulaklak. Good morning mga Dods! Maaga pa lang, pero inaayos ko na yung aming Christmas tree kasi after 11 years, ngayon ko lang ulit maranasan mag-celebrate ng Pasko at New Year dito sa Pilipinas. So, maaga pa lang, excited na akong itayo itong aming Christmas tree at yung background ko ay Paskong-Pasko na. So, sana pagbigyan nyo ako kahit malayo pa yung Pasko. Excited lang ako. Gusto kong maiayos na yung aming Christmas tree. Holy moly, moly, moly. Ito yung mga grills na aking pinaghirapan ng ilang linggo. Hindi naman ako professional na welder. Ito naman, natutunan ko lang sa YouTube. Ito yung dalawang grills na nasa harapan, na nakaharap dun sa basketball court. Hindi naman ako marunong mag-welding, pero kahit papano, nakaminus ako ng gastos doon sa singil sa akin sa libor. Napakamahal kasi ng libor. Ito yun ang ginawa ko. Ito ang aking tanim na patula at saka upo. Kung natatandaan nyo, mayroon akong TikTok na may kuha ko doon sa mga bunga ng aking pananim doon nung nasa Qatar pa ako. Malalaki itong malalaking upo at saka malaking patula. So bago ako umuwi ng Pilipinas, kumuha muna ako ng binhi. Inuwi ko rito sa Pilipinas. Ngayon ito na. Itinanim ko na siya. Tapos nilagyan ko na siya ng balag. Yung patula nga mayroong maliit na bunga. Ayun oh. May bunga na siya. Pero maliit pa. Hindi ko alam kung matutuloy yan o hindi. Pero sana matuloy para makita ko kung gaano kaganda ang mga bunga nito. Basta masipag ka lang magtanim, malamang mayroon kang aanihin. Ito, yung bunga ng isa pa. Hindi ko alam kung patula ito o upo. Kasi pinagsama ko sila sa isang puno eh. Sa isang butas, pinagsama ko yung patula at saka yung upo. Nagdala din ako ng binhi ng kamatis. Alam niyo yung apple kamatis, yung napakalaki, parang kamao, kasing laki ng kamao ng kamatis. Ito yun. Buhay na. Inaalagaan ko na lang tuwing umaga, dinidiligan ko, tsaka sa hapon dinidiligan ko rin kasi medyo nalalanta siya sa init. Ito naman tong isa, alam niyo yung green bell pepper, yung malalaki, mayroong kulay pula, mayroong kulay green, tsaka mayroong kulay dilaw, akala mo plastic. Ito yon, binhi, pag-uwi din ako ng binhi kasi ang alam ko wala rito sa Pilipinas, bihira dito, tsaka mahal. Kaya umuwi ako ng binhi. Nabuhayan ako, ito lang ang isa pa lang nabuhayan. Pero pag nagbunga na ito, kukuha ko ng binhi para. Ito yung kalamansi na tanim ng misis ko. Ayan, may bulaklak na. Tapos mayroon ng ilang perasong bunga. Ayan, ang ganda na oh. So napansin ko, pinagkakain ng uod yung dahon ng kalamansi. Kaya ang ginawa ko, inisprehan ko ng yung sabon pang hugas sa pinggan. Ayun, nawala na yung mga uod. Pero halos maubos na yung dahon ng kalamansi. Ito yung bunga ng papaya namin. Ayan na siya oh. Medyo malapit na mahinog. Namatay na kagawa nung bagyong Undoy. Nagalaw yung puno. Saka yung ugat siguro nagalaw kaya medyo namatay na yung yung papaya.
Pero hindi na siya nagbunga ulit. Yan ang pinakalas na bunga nyo. Tignan nyo naman yung dahon sa taas. Ayan, naubos na yung dahon. Baka pag nahinog na tong mga bunga, baka puputulin ko na lang to kasi parang wala na, wala nang pag-asang mamunga pa ulit ito. Ayan, pinapahinog ko na lang yung mga bunga. Bago ako pumunta doon sa tindahan ng sisiw, ilalabas ko muna yung kotse ng anak ko para pag galing niya sa bahay, diretso na lang siya sa kotse niya. Papasok kasi sa school. Yung tindaan na namin hindi pa gaanong maganda, medyo maputik pa. Alam mo naman kapag nurse, puti lahat, sapatos, stocking, pati uniforme, puti lahat. Kaya ilabas ko muna yung sasakyan niya, lagay ko rito sa malapit sa bahay para hindi na siya maputikan paglabas. Heto na naman ako. Paakyat na naman ako. Hingal kabayo na naman pagdating doon sa taas. Magandang exercise to, pampatigas ng tuhod. Ayan, ang daming dumadaan ng motor. Lakad naman pababa, medyo hindi gaano nakakahingal pag naglalakad pababa na to. Medyo mahaba-habang lakarin pababa. Ayun, so busina ng tricycle matidinig mo. Ayun, mahaba-habang lakarin pababa. Pero ngayon pa lang ramdam ko ng pagkaktak ng pawis ko. Eto, paakyat na naman. Akyat na naman ako. Itong short, pero ang tarik, napakatarik. Ganda ng bulaklak, pulang-pula. Sarap magtanim nito sa bahay pag mayroon ng ganito, pulang-pula yung bulaklak. Pagkalinisan ang pinag-uusapan, itong barangay San Guillermo, ito ang number 1 na barangay sa kalinisan. Napakalinis ng kalsada, walang mga basura na pakalat-kalat, walang tambay na patambay-tambay sa kalsada, lalo na sa gabi. Kasi ang barangay Tanod umiikot dito sa barangay, kaya bawal magtatambay dito sa gabi at bawal magkalat ng basura. Kaya bawat bahay mayroong timba na lagay ng basura o di kaya mayroong sako, kasi tuwing Miyerkules pinipick up yung mga basura. Malapit na ako sa tindahan na pinag-orderan ko ng sisiw. Parang may bumili ng patoka. Ito na nga. Yan yung tindahan na yun, may motor. Medyo tago siya. Kaya tatawid muna ako. Tingin muna sa kaliwat kanan. Baka may humaharurot na motor. So, andito na ako. Tao po.
maganda. Pag po kasi pangit, di namin pinukuha. Biyernes pa ulit. Oo. Sigurado na yon. I-chat ko po kayo. Kahit kuya, hindi ko po kayo na-chat eh. Ah, Kasi wala ako pa. kasi hinahanap na sa akin. Hinahanap Ganun na sa akin yung sisiw eh. Baka po, Friday po. Nadinig nyo naman kung anong sinabi ni ate. May dumating daw ng mga sisiw. Kailang pangit. Siguro hindi healthy yung mga sisiw. Kaya hindi nila kinuha. So, mag-aantay naman ako ng Friday. Sa estasyon, titignan ko yung nagtitinda ng mga bigas at patuka din doon. Baka mayroon silang available na sisiw. Yun na lang kukunin ko. Pero kung wala din, mag-antay talaga ako ng Friday para makuha yung order na yon. Dito sa tindahan na to, subukan ko baka mayroon silang sisiw. Pagtanong ko kung mayroon. Kuya, mayroon kayong sisiw? Ay, wala. Nag-order po dyan kay ano? Walang sisiw, walang delivery. Mayroon man daw, pangit ng mga sisiw, hindi maganda. So ginawa ko, dalawang tindahan ang pinagtanungan ko kung mayroong available na sisiw. Ang sagot Friday ulit. Baka maganda na daw yung pisa sa Friday, kaya hindi nila kinukuha. Gawa nga nung klase yata yung klase yung pisang sisiw. Nakakahiya naman daw ibigay sa amin. Tapos klase bansot. Ang gustong ibigay sa akin class A tsaka class B. Yun daw ang maganda. Kaya lang medyo may kamahalan yung class A, 35. Yung class B, 30. Yan, yung mga ladies ng hardware. Ate, mayroon kayong tox ulit. Yung size, yung size 8 ba yun? Yung lagi kong kinukuha. Tapos, yung malaki, size 12 yata yun, yung para matibay-tibay. Ito talaga si ate. Lagi akong binibigyan ng discount. Ate, thank you ah. Sige po. Mga sir, good morning. Ayos ba tayo dyan? Ayos. Yan. Ayos daw sila. Lagi silang nakabantay sa outpost. Yun lang ang kagandahan dito sa aming barangay. Yung mga barangay tanod dito, hindi tutulog-tulog. Talagang nagbabantay sila. Kapag may problema, pag tumawag ka, automatic, andyan na kaagad. Parang wala pa sa 5 minuto, andyan na yung responde. Hindi ka mukha sa ibang lugar, nako, tapos na, ang sako na, bago makarating yung responde. Maganda ang dito, maganda ang patakaran dito sa lugar namin, sa barangay San Guillermo. Ang daming ang ganda nung patakaran ng aming barangay chairman dito. Talagang lahat sumusunod. Kasi nga naman, para naman sa kabutihan ng lahat, hindi para sa iisa lamang. Ngayon, kapag matigas ang ulo mo, makaramdam ka naman ng hiya sa mga kabarangay mo na sumusunod sa magandang patakaran ng batas ng barangay. So, dahil wala akong sisiw na nabili at wala akong maaalagaan ngayong araw, wala akong magagawa, yun lang sanang libangan ko, kaya nagmamadali ako makabili ng sisiw. Yung iniwan kong ina-assemble na Christmas tree, yun na lang siguro muna ang pagkakaabalahan ko tong araw na ito. Antayin ko na lang mag Friday ulit
Total ngayon, dalawang araw na lang. Antayin ko 2 araw. Baka may delivery na at baka may dumating na. So pag Friday, ayun, makapag-alaga na ako ng sisiw. Mga bago dumating yung Pasko siguro, baka malalaki na yon. Sana yung 20 piraso na itatry ko, sana maging malusog. Hindi sana magkaroon ng mortality. Sana yung 20 piraso mabuhay, mabuhay lahat yung 20 piraso. Hindi sana ako mamatayan ng isang siso kasi medyo may kamahalan din. 35 ang isa. So pag namatayan ng isang sisiw o dalawa, o magkano rin yun? 70. Pag 4, parang 1 kilong manok na yun, isang ulam na yun. Sana hindi naman magkaroon ng mortality yung mabili kong mga sisiw. At sana yung maibigay sa akin yung sisiw na malulusog, hindi yung sakitin. Para siguro kunting lagay na lang ng vitamina para maganda, para maging malusog ang aking mga sisiw. At siguro kunting alaga, kunting pagmamahal doon sa mga sisiw para pagdating ng araw, bigyan ka rin ng pagmamahal nila. Malusog na pangangatawan ng manok. Laki ng truck. Halos sakop yung buong kalsada ng truck. Yung mga maliliit na sasakyan hindi maka-overtake. Ang laki kasi. Ayan. Sarap ng ulan. Silong muna. Habang nagpapatila ng ulan, mag-antay-antay. Siguro sandali lang naman tong ulan na to. Titigil na yan. Pagkatigil ulit, ayun, jogging na naman. Total malapit na lang sa amin. Medyo madulas-dulas nga lang yung kalsada. Ito ang pinoproblema ko dito sa papasok sa bahay namin. Ayan, yung madamo na yan, puro medyo maputik pa yan, malambot. Hindi pwedeng apakan ng gulong ng kotse. Ito nga yung motor, lumubog. Kaya kailangan kong tambakan pa ng medyo matitigas. Ang gusto nga sana yung pinagtastasan ng mga lumang bahay o di kaya mga binakbak na mga pader. Yun ang gusto kong ilagay dyan para pag inapakan ng kotse o anumang sasakyan ng dumaan, hindi lulubog. Ang aking kulungan ng manok o sisiw na 45 days, empty pa rin. Sana sa Friday sure na malagyan ng sisiw itong kulungan ko na ito.